Mula po sa aklat ng Lucas Kapitulo 10, versikulo 3, ganito po ang ating mababasa. Humayo kayo, sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita na ngayon po ay ating pag-aaralan. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagsusugo ng Panginoon. Hindi lamang sa 11 alagad, kundi ito rin ay mga salitang ginamit ng Panginoon sa 72 at sa lahat ng mga alagad pa. Ang pagsusugo ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ay katulad ng paglalagay ng kordero sa gitna ng mga asong gubat. Alam ng Panginoon kung ano ang kalagayan ng isang Kristiyano sa panahon ng kanyang pagbabahagi ng mabuting balita sa mga taong wala pang lubos na pagkakilala tungkol dito. Gayunpaman, maraming mga Kristiyano ang tumugon sa panawagang ito at nagpakita ng kanilang kagitingan ng pangangaral ng mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Gayunpaman, may mga Kristiyano pa rin na bantulot na ibahagi ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Sa oras na ito, ang atin pong paksa ay tutugon sa isang katanungan kung paano maituturo ang ebanghelyo sa mga tao. Personally, pwede nating sabihin, paano ko maituturo ang ebanghelyo sa aking mga kapatid at mga kasambahay na hindi sila maitutulak palayo, hindi sila magagalit o masasaktan. Kadalasan, ang isang Kristiyano ay may kasambahay, kaibigan, o kasama sa trabaho na hindi mananampalataya o di kaya ay hindi pa Kristiyano o hindi pa naniniwala kay Jesus. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa ibang tao ay mahirap at minsan ay mas lalong mahirap kung ang taong iyong lalapitan ay malapit sa iyong buhay. Sinasabi sa atin ng Biblia ng ibang tao ay masasaktan o magagalit sa ebanghelyo. Sabi nga po ng Panginoon sa isa sa kanyang mga turo at kapahayagan, ang kanyang pagdating dito sa lupa, sabi sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 51, ay magbubunga ng pagkakabahabahagi at pagkakanya-kanya ng mga sambahayan. Ngunit tayo ay inuutusan pa rin ng Panginoon na ibahagi ang ebanghelyo at walang dahilan upang hindi natin ito gawin. Bakit po? Sapagkat ito ay isang utos ng Panginoon para sa atin. Sabi po sa Matthew 28 verse 19 to 20, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyong sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Isang utos ang pagpapahayag
ng mabuting balita at pagpapatotoo. Sabi sa mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8, kayo'y magiging mga saksi ko hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po ay utos ng Panginoon na nagsimula sa kanyang 12 alagad hanggang sa ipinagpatuloy ng 72 at ng mga sumunod na mga Kristiyano pa sa kanilang kapanahunan, at itong utos na ito ay magpahanggang sa atin. Sa bawat Kristiyano na tinawag ng Panginoon. Ang bawat mananampalataya ay inaasahan ng Panginoon na matuto o magiging marunong o may alam sa pagpapahayag. Sabi nga po sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 15, humanda kayong lagi at magpaliwanag tungkol sa inyong pag-asa. Ibig sabihin, kailangan naroroon ang ating kahandaan na maipaliwanag ang tungkol sa ating pag-asa na tinanggap mula sa Panginoon. Papaano natin ituturo ang ebanghelyo sa ating mga kasambahay? Paano natin ituturo ang ebanghelyo sa ating mga kaibigan? Paano natin ituturo ang ebanghelyo sa ating kasama sa trabaho at mga kakilala? Ang pinakamahalagang bagay na ating magagawa, una, ay ang ipanalangin sila. Ipanalangin natin na baguhin ng Diyos ang kanilang mga puso at buksan ang kanilang mga mata at pangunawa. Yun ang pinakaunang hakbang na magawa natin, na maibahagi ang mabuting balita sa kanila, na sila po'y maipanalangin na buksan ng Panginoon ang kanilang mga mata at pangunawa. Kasi sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ay binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mata ng mga tao upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ni Kristo. Sa katotohanan, ang ebanghelyo ay isa sa mga bagay na ipinagdadamot ni Satanas na malaman at marinig ng mga tao na wala pa kay Kristo. Pero tayo, na mga mananampalataya, ay inuutusan. At dahil meron tayong kalaban sa pangangagaw ng kaluluwa ng mga wala pa kay Kristo, ang unang magagawa po natin, mga kapatid, ay ang sila'y ipanalangin na mabuksan ang kanilang mga mata at pangunawa. Ipanalangin din natin na sila'y buhayin ng Espiritu Santo sa espiritual na pagkakatulog upang maunawaan nila ang pag-ibig ng Diyos at makita nila ang kanilang pangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Mahayag sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung minsan ang mga tao nabubulagan tungkol sa pag-ibig ng Diyos, lalo na kung sila ay nasa sadlak, sa hirap ng buhay, hindi nila po mauunawaan ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos. Pero sa atin, na mga nakakilala na sa Panginoon, hayag ang pag-ibig ng Diyos. So ipanalangin po natin na ito po ay makita rin at maramdaman ng mga taong wala pa sa Panginoon. Manalangin tayo na bigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang maggamit sa ating pagmiministeryo para sa kanila. Sabi nga sa James chapter 1 verse 5, kung kapos sa karunungan ng sino man sa atin, humingi siya sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Kaya, dapat walang Kristiyanong duwag. Dapat walang Kristiyanong
natatakot. Dapat walang Kristiyanong magsabi na wala siyang alam o wala siyang angking karunungan. Dahil mismong ang Biblia ang nagsasabi, ang salita ng Diyos ang nangungusap na kung tayo ay kulang sa karunungan, humingi tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos punong-puno po siya ng karunungan. At ang karunungan ito ay nais niyang ipagamit sa atin, lalo na sa panahong nais natin siyang sundin sa kanyang mga ipinag-uutos sa pagpapahayag ng kanyang mabuting balita sa gitna ng mga taong ayaw sumampalataya. Bukod sa panalangin, tayo ay dapat ding mamuhay na may kabanalan at kalinisan sa kanilang harapan upang kanilang makita ang mga pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga po sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 1 at 2, magpakita tayo ng magandang asal, napitagang kilos at malinis na pamumuhay. Lalo na po doon sa mga may asawa. Po, kung ang ating man daw kabiyak, kung ating kapamilya ay wala pa sa Panginoon at gusto po natin silang madala, ipakita daw po natin ang maayos na pamumuhay. Magpakita daw po tayo ng magandang asal, mapitagang kilos, at malinis na pamumuhay. Sa ganong kaparaanan, makikita ng mga asawa natin o ng mga kanya-kanyang asawa natin na meron talagang Diyos na nagbibigay ng mabuting karakter sa tao. At ito po ay isang mahalagang patotoo para sa mga wala pa sa Panginoon na mga kasambahay natin. Ito po ay isang bahagi ng pangangaral ng Ebanghelyo, dahil ang Ebanghelyo lamang ay hindi lamang nakatitik, kundi ito po ay nakatatak sa ating mga puso. Ito po ay nakahugis sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po na ang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng oras at gumamit ng mga pananalitang kinakailangan, lalo na sa ating mga kasambahay. Sa huli, tayo ay dapat na sumunod sa ipinagagawa ng Diyos at maging matapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ipahayag natin ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo sa ating mga kaibigan at kasambahay. Tingnan natin, talagang ang Diyos ay handang magpatawad. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, kung ipapahayag ni numan mula sa kanyang mga labi at mananalig sila ng buong puso, sila daw po ay patatawarin at kakamtan nila ang kaligtasan na mula sa Panginoon. At napakaganda nito sa atin. Mismong sinabi sa atin ng Panginoon na kung ipahahayag ng tayo mga bagong mananampalataya, daman-daman natin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pagpapahayag sa ating mga labi at pananalig mula sa ating mga puso. At ganun pa rin, at palaging maging handa tayo na ipahayag ang ating pananampalataya sa iba, napapanahon man o hindi. Gawin natin ito ng may kapakumbabaan at paggalang sa ating kapwa. Gayon din naman, dapat nating ipaubaya sa Diyos ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Kung sa panahong nakikita ng Diyos yung ating pagnanais na sila ay madala natin sa Panginoon, ang Diyos po ay tunay na gagawa, na sila po ay makasama natin. Pero kung sakali na binabaliwala lang natin, dumadaan ang mga panahon na hindi po natin sila napag-uukulan ng pansin at tila wala talagang bagay na mangyayari gaya ng pagdating ng Panginoon at pagsusulit natin,
malungkot po tayo dahil inoobserbahan tayo ng Diyos. Tatandaan natin na ang Diyos ay laging handang gumamit sa atin. Kaya nga po tayo isinusugo ng Panginoon, pinahahayon niya tayo sapagkat ito pong kanyang mga utos na ito ay tunay na napakahalaga na ating maisagawa dahil ito po ay kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan at biyaya lamang ng Diyos ang makapagliligtas sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga kaibigan at mga kakilala. Ang kapangyarihan at biyaya lamang ng Diyos ang makapagliligtas sa kanila, hindi ang ating sariling pagsisikap. Kaya yung panalangin mahalaga. Higit sa lahat, ang pinakamabuting magagawa natin at huwag natin talaga kalilimutan ay ang ipanalangin sila, magpatotoo sa kanila at magmuhay tayo bilang mga tunay na Kristiyano upang kanilang makita ang ating pananampalataya sa Diyos. At darating ang time na sila man tulad natin ay magpupuri sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan mga kapatid na ang Diyos ay may ipinagagawa sa atin. Huwag tayong magbaliwala sa mundong ito. Sa kalagitnaan man ng ating kasaganan o kahirapan, kahit sa karamdaman, lalo na ngayon na inaatake tayo ng karamdaman at ang iba naman ay inaatake ng matinding takot at kawalang pag-asa, lalo natin bigyan at buhayin ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Makipag-unahan tayo kay Satanas na bago dumating ang Panginoon ay naipahayag na natin ang kanyang mabuting balita sa iba. Itulot ng Panginoon na maggamit niya tayo at tayo naman ay tumugon sa kanyang panawagan. Ipanalangin natin ang ating mga sarili at sabihin natin sa Panginoon na gamitin niya ang bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat sa oras pong ito. Kami po ay muling lumalapit sa iyo at tunay, Panginoon, na humihiling na panatilihin mo, Panginoon, ang aming kaisipan ay matuon sa katotohanan. Kami po ay nasa mundong ito na mayroong kaakibat na dakilang utos mula sa iyo na dapat po naming maisagawa. Tulungan niyo po na huwag po kaming maaliw ng anumang maraming bagay sa mundong ito na nakakasindak o nakakatakot o nakakaagaw ng pansin. Itulot mo po, Panginoon, na maraming sa mga bahagi ng aming buhay ay magamit namin sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Pinupuri ka namin at tinadakila sa iyong pagkatawag sa amin at sa iyong patuloy na hangarin na kami magamit mo sa pagdawag din sa iba. Maraming pong salamat at sa iyo po namin ipinagkakapuri ang lahat ng bagay. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong pastor, si Pastor Vic Reyes, na nagsasabing, mahal ka ng Diyos. Amen. So loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love.